Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa buhay ng isang ako, katotohanan nga ang lahat ng danasin ay dumadating at nararanasan. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, pakaisipin ng bawat isa sa inyo na kayo, ang lahat ng tao, ay sakop sa batas ng pagsulong. Ano ang tiisin at aginhawahan sa buhay? Aking mga iniibig na mga kapatid. Sa mga paliwanag ng mga batlaya, ang tiisin ay matalik na kaibigan ng tao. At ang kaginhawahan ay lihim na kaaway ng tao. Bakit ganito, aking mga iniibig na mga kapatid? Ang tiisin at danasin sa buhay ang nagsisilbing guro sa isang ako matuto ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Lahat ng antas ng tao ay nakakaranas ng pagtitiis. Hindi lamang doon sa mga mahihirap sa laman, kundi doon nagtatamasa ng kaginhawahan sa buhay. Ito aking may iniibig na mga kapatid. Sa isang ako, kung bakit ang kaginhawahan ay kaaway na lihim ng isang ako sapagkat sa gitna ng kaligayahan, sa gitna ng karangyaan, nalilimutan ng tao na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yan ay totoo, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang tao ay nalilibang sa mga bagay na walang kabuluhan na dulot ng sanglibutan. Ang tao ay labis na naaakit sa alindog ng sanglibutan o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit dumadating ang tinatawag na haplit ng kaitaasan upang ang tao ay matutong lumuhod sa harapan ng dakilang Ama. O aking mga iniibig na mga kapatid, anumang kabigatan sa buhay, ay huwag aringisang krus sa inyong mga balikat, sapagkat ang lahat ng mga ito ay dadanasin ng isang laman upang sa ganon matamo niya at mapaunlad niya ang kanyang tunay na ako na walang iba kundi ang kanyang espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid, at sino kang tututol sa kalooban ng dakilang Ama? Kung sa panahon ito, meron pa rin tinik, isang sudyang sa inyong mga puso, magpasalamat kayo. O aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat mahal kayo at mahal kayo ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, bakit ang
ang iniibig ng dakilang Ama? Bakit ang minamahal ng dakilang Ama ay nakakaranas ng kabigatan sa buhay? At isa kayo, o aking nga iniibig na mga kapatid. Sa isang matalino mag-aaral sa loob ng patron ng diwa, nalalaman niya at nalalaman niya kung bakit nangyayari ito sa kanyang buhay. Maraming kadahilanan, maraming paliwanag o aking nga iniibig ng mga kapatid. Ang payo lagi na ng kabatlayan, huwag tumutol ang inyong mga sariling ako sapagkat nalalaman ninyo na kayo'y inanggaling sa kadiliman at kayo ngayon sa kaliwanagan na aking nga iniibig na mga kapatid ko. Kaya nga, ang batas ng pagsulong ay hindi humihiwalay sa inyo mga ako upang sa ganon ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pag-iingat ay laging sumasa inyo. Masdan ninyo ang mga kaluluwa sa lansangan na naglilimayon. Masdan ninyo mga kaluluwa na sa kadiliman o aking nga iniibig ng mga kapatid. Ito'y amutan ninyo ng panalangin o aking nga iniibig ng mga kapatid. Sila mga kaluluwa na nangailangan ng inyong biyaya. Sila mga kaluluwa na nangailangan ng liwanag na nagmumula sa itaasan o aking nga iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga, inyong iuunat ng mga palad na yan sa kanila o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, Una Tesalonita, Kapitulo 4, 7. Pakibasa. Ito po'y sinasabi sa 1 Tesalonica 4:7, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Maliwanag. Aking may iniibig na mga kapatid. Kung paano ang mga alagad ng Ama, hindi tinawag nabigyan ng kaligayahan sa laman kung hindi tinawag sila upang maghandog ng kanilang tulong sa sanglibutan. Tinawag sila ng dakilang Ama upang maging huwaran ng kabutihan ng sanglibutan. Kung kaya nga aking nga iniibig ng mga kapatid, ang laging paalaala sa inyo ng kaitasan, maging mabuti kayong mag-aaral. Maging mabuti kayong manggagawa sa ubasan ng dakilang Panginoon. O aking nga iniibig na mga kapatid, ang inyong pag-aaral ay tungo doon sa kabanalan at hindi sa kalikuan o aking nga iniibig na mga kapatid. Muli, iniwan ko sa inyong kapayapaang nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaang nagmumula sa ating espiritu. Huwag siyang managan at maghari sa mga buong kakuan. Sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, pagkailan naman paalam, Banam, Apostol Pablo. Pag-ibig at kapayapaan ang lagay ng ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi. Tunay nga, sa panahon na iginugugol ng tao sa sanglibutan, ay tunay ngang nakadikit sa kanyang katauhan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa materyal. Sa inyong pagpapatuloy ng inyong pag-aaral
sapagkat natagpuan na ninyo ang tunay na kahulugan ng mga salita ng dakilang Panginoon na ipinagkaloob sa inyo buhat pa nung una. Sa inyong pagpapatuloy, tunay ngang nililinang ang bawat isa sa inyo upang sa gayon malinis ang inyong kabuuan sa inyong pagpapatuloy ng inyong mga tungkulin na sinagutan buhat pa nung una. Sa inyo pagpapatuloy sa kapatagan ng lupa, kayo ang muwag ng buong katauhan ninyo na kayo ay sumulong at kayo'y matuto upang sa gayon huwag kayong maligaw sa inyong paglalakbay kahit man kayo'y naririto pa sa kapatagan ng lupa. Tunay nga, walang makaliligtas sa bawat isa na kayo ay bibigyan ng mga aralin upang sa gayon matimo sa inyong mga isipan, damdamin at kalooban ang lahat ng mga bagay na kinakailangan ninyong makatagpuan at inyong maisapuso ang lahat ng mga bagay na darating sa inyong harapan. Maraming tiisin, maraming pagbibigay ng mga halimbawa sa inyo upang kayo'y matuto, upang kayo'y magkaroon pa ng pagtsatsaga sa inyong pag-aaral. Ang pagbibigay ng kabuuan ng inyong mga sarili ay tunay ngang kinakailangan sapagkat nangangailangan sa panahon ngayon na ang tao ay lagi nang humaling sa panglaman at hindi nila naalala ang kanilang mga espiritu na kinakailangan pakainin at kinakailangan bigyan ng pansin at bigyan ng tunay na kahulugan na ang inyong mga espiritu ang tunay ng mahalaga at hindi ang mga laman na lagi nang naririyan at tumatanggap ng kung anong mga bagay na walang kabuluhan. Tunay nga, linangin, bigyan ninyo ng pansin ang inyong kaakuan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng panahon upang kayo'y matuto, upang tanggapin ninyo ang lahat ng mga bagay na hindi ninyo matanggap mula pa nung una. Mapalad ang bawat isang naririto. At kayo ay nayuyungyungan ng liwanag na nanggagaling sa kaitaasan upang sa inyong pagpapatuloy, ito nga ay inyong pagtiisan. Ito nga ay inyong bigyan ng buong kahulugan na sa inyong paglalakbay, kayo ay natuto, kayo ay sumulong, kayo ang mga binhing itinapon sa matabang lupa. Na kayo ang pagdating ng panahon, kayo ay sisibol, kayo ay magiging puno na mayroong bunga. Ipamahagi ang bungang ito na inyong natutunan dito sa paturaang ito. Sapagkat ito ang kailangan
ng inyong kapaligiran at ang inyong sambayanan. Pagtiisan, huwag ninyong pagsawaan. Magkaroon kayo ng katiyagaan. Magkaroon kayo ng panahon. Magkaroon kayo ng tunay na paglilinis. Linisin ninyo ang inyong mga sarili. Linisin ninyo ang inyong mga espiritu na tunay ngang nalalambungan ng mga bagay na hindi kaaya-aya at hindi katanggap-tanggap sa kaitaasan. Ang Diyos ay tunay ng pag-ibig. Kahit man ang mga nilalang niya ay lagi nang nagkakamali, lagi nang nagkakaroon ng kadahilanan, subalit binigyan kayo ng pag-asa at umaasa ang dakilang Panginoon na sa pagdating ng panahon, kayo mismo ang maghahayag ng kanyang ebanghelyo na mayroong kalinisan, na mayroong kaliwanagan at inyo itong maibabahagi sa inyong mga kapatid na wala pa dito sa katuroang ito. Mapalad ang bawat isa na pumaparito, mapalad ang bawat isa na nagkakaroon ng pundasyon sa kanyang pananampalataya at kayo sa inyong mga sarili, makapagbibigay kayo ng kaluguran sa harapan ng dakilang Panginoon kung kayo ay tunay ng sumusunod sa lahat ng kanyang mga utos. Huwag kayong maglilo, huwag kayong manawa kung hindi patatagin ang inyong mga sarili na kayo ay maging halimbawa ng inyong kapwa. Maging malinis, magsisi. Ang pagsisisi ay tunay ngang huwag ninyong kalimutan sapagkat kahit man ang dakilang Panginoon ay tumitingin sa inyong mga kaakuan kung kayo nga ay tunay ngang marunong magsisi. Kumapit sa puno ng ubas, huwag ninyo itong kalimutan at lagi kayong manalangin at lagi kayong magpuri sa dakilang Panginoon sa lahat ng pagkakataon sapagkat hanggang sa kasalukuyan, nasa sa inyo pa ang buhay na pahiram. Hanggang dito ako at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibiyaya ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na anuman ang inyong inaasahan, nakaginhawaan na inyong matatamo dito sa sanlibutan, ang bawat isa, ang lahat ay nahahanda sapagkat nalalaman niya bilang isang mag-aral dito sa sandaigdigan, ito ang kanyang mga pangangailangan. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibigay ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ng mga pag-aaral. Kayo na nakikinig
na lagi na kayo na may inaasahan na may mapupulot sa mga pag-aaral na inyong kinamulatan. Kayo na mga mag-aaral na laging nahanda sa panahon kayo naririto, ang inyong mga sarili ay tunay nga ninyong ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon ng may kabuuan. Na inyong nasasabi sa inyong mga sarili na gagawin anuman ang kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sa mga katagang yan, ang kaitaasan ay umaasa sa lahat at bawat isa. Sapagkat hindi nyo pa natutuklasan kung anong mayroon sa pagitan ng sanlibutan at lalakarin ninyo patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, ang kaitaasan ay naniniwala sa bawat isa na kayo'y matututo na kung ano man ang kahaharapin na pag-aaral patungo sa harapan ng dakilang Panginoon ay inyo nga itong mapagtitiisan. Sapagkat malao na sa inyong pinagkaloob ang mga pag-aaral nito. Ngayon, malinaw sa lahat at bawat isa na kayo'y nagkakaroon ng mga kapighatian sapagkat nalalaman ng isang ako na sa pamamagitan ng mga pag-aaral na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon, ang isang mag-aaral ay tunay ngang nakasusunod sa mga utos at naisin ng dakilang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, anumang nakikita ng inyong mga mata dito sa sanlibutan, ito yung mga panandalian lamang. Lagi nang sinasabi sa lahat at bawat isa sa inyo. Subalit, bakit ang mag-aaral kayo ay nagnanais lagi na magkaroon ng mga biyayang nanggagaling dito sa sanlibutan? Hindi ba ganinyo nalalaman na ang biyayang yan, na bagamat kung kayo'y gumagawa ng kabutihan, ito'y dumarating sa inyong harapan. At ang biyayang nasa kaitaasan, ito'y pinaghihirapan. Ito'y ibinibigay ang kanyang sarili ng may kalinisan, ng may kabuuan, upang inyong makamit ang biyayang nanggagaling sa kaitaasan. Inyong nararapat na gawin, nakalimutan ang sanlibutan maging ang inyong mga sarili upang nang sa gayon kayo'y makatamo ng mga kabiyayaan sa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, nagpapatuloy ang lahat at bawat isa sa pag-aaral sapagkat nalalaman ng aking minamahal na kayo sa inyong pag-aaral na bagamat hindi nakatatanggap ang bawat isa. Ito'y binibigay ng kaitaasan at patuloy na nagkakaloob sa lahat upang nang sa gayon, sa dulo ng inyong pag-aaral ay inyong maunawaan. Sa dulo ng inyong kapighatian ay inyong maunawaan ang tunay na pag-ibig na ipinadadama ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Nalalaman ng dakilang Panginoon ang inyong mga landasin. Kung kaya nga't
ang kanyang pagbibigay ng mga pangangailangan ng lahat at bawat isa ay tunay ngang di nagkukulang. Buo ang ipinagkakaloob ng kaitaasan. Kung kaya nga kayo man ay inaasahan ng dakilang Panginoon na mula sa inyong mga sarili ay buo nga rin ninyong maipagkaloob upang nang sa gayon inyong maunawaan ang tunay na landasin o tungkulin ng isang mag-aaral dito sa sandaigdigan. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat kayo ay napagkukulang kung anong mayroon sa buhay na ito, at kayo'y naghahanap dito sa sanlibutan, kayo nga'y hindi magkakaroon ng kasapatan. Ni hindi kayo makabubuo ng tunay na kasagutan sa inyong mga katanungan. Subalit, maikiling ng aking minamahal na mga kapatid ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban sa tunay na pag-aaral na naayon sa Espiritu. Ang isang katanungan o pangangailangan ay nasa sapat sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at sa pamamagitan ng kanyang kapayapaan. Ang lahat ay magkakaroon ng mga kasagutan sa mga pangangailangan. Manatiling tahimik ang kanyang sarili. Huwag nga ninyong ilagay ang inyong kabuuan dito sa sanlibutan. Sikapin nyo na kayo'y makapanahimik sa panahon na kayo'y nagdarasal. Ito ang isang hakbang o isang kaparaanan upang ang isang mag-aral ay magtamo ng kapayapaan at kanyang maiabot ang kanyang kamay sa mga palad ng mga protektor na nagnanais na makatulong sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral, ang kaitaasan ay tunay ngang nagagalak. Ang kaitaasan ay tunay na umaasa ng malaki sapagkat malao na ninyong nalalaman ang tunay na pag-aaral. Huwag lamang kayong magkakaroon ng pag-aalinlangan sapagkat sapat ang lahat ng pag-aaral ay pinagkakalob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa upang nang sa gayon kanyang maunawaan ang tunay niya na tungkulin dito sa sandaigdigan upang nang sa gayon siya yung hindi na magkakaroon pa ng mga katanungan ayon sa kanyang kalagayan dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, magmuni-muni nga ang lahat at bawat isa. Sapagkat anumang mayroon ka dito sa sanlibutan, ito hindi magdadala sa inyo sa kabanalan. Subalit, ito'y magagamit nyo sa inyong paggawa ng kabutihan at sisiyasatin ang inyong mga puso kung tunay nga na sa inyong paggawa ay kayo'y nagbibigay ng may katapatan. Mga iniibig na mga kapatid, ang biyaya na nanggagaling dito sa sanlibutan ay may hangganan. Ano ang inyong may pagkakaloob? Ano ang itatagal ng inyong laman? Subalit, ang biyayang nanggagaling sa kaitaasan ay hindi magkakaroon ng lubos
na ito'y tila isang umaagos na tubig dito sa sanlibutan na hindi maaampatan, na ito'y patuloy na magbibigay at magbibiyaya ang kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga kayo'y mamili na ano ang inyong ipagkakaloob o itutulong sa bawat nangangailangan. Subalit, nalalaman ng bawat isa na kung ito ibibigay ang inyong mga sarili ng may kabuuan, ng malinis na puso, doon lamang magkakaroon ang isang mag-aaral ng tunay na pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ito lamang ang isang kaparaanan na kung saan ang bawat isa ay tunay ngang maibibigay ang kanyang pagtulong. At ito rin naman ang itinuturo ng kaitaasan. At dito, ang Panginoon ay tunay na nagagalak sa lahat at bawat isa sa inyo. Sapagkat ito rin naman ay isang kaparaanan upang ang inyong mga espiritu ay tunay ngang gumawa na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag nga kayong magulumihanan, bagkus gawin nyo ang nararapat upang nang sa gayon kayo'y magkaroon ng tunay na pagkaunawa sa naisin ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo, na hindi magkakaroon ng pagwawaldas ng panahon at pagkakataon ang bawat isa. Kung kaya nga't ang daan ay pinakilala ng dakilang Panginoon, ay inyo nga itong matutunan, pagtiisan at landasin upang kayo'y makaabot doon sa tunay na tahanan na inihanda ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, humayo kayo. Inyo ngang ikampay ang inyong mga sarili upang nang sa gayon kayo'y matutunang ang mga bagay na nooy lihim, subalit ngayon ay tunay ngang inihaharap sa lahat at bawat isa, at ang mga pag-aaral na yan ay tunay ngang kayo lamang ang inaantay upang nang sa gayon matutunan nyo ang tunay na inyong gawain o tungkulin dito sa sandaigdigan. Mga iniibig na mga kapatid, masapat kayo sa kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon, sapagkat ito sa inyo ay magdadala sa tunay na landasin na inihanda ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa sa inyo. Mapalad ang mag-aaral na ang kanyang sarili ay tunay niyang ipinagkakaloob sa kaitaasan, sapagkat nalalaman niya na kanyang nauunawaan ang nais ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa sa inyo, na kung ito'y inyong matututunan, maihakbang ang inyong mga paa sa tunay na pag-aaral at mahasa ang inyong mga sariling laman na yan sa tunay na paggawa na nais ng dakilang Ama, kayo nga'y magkakaroon ng kagaanan sa buhay na kung saan kayo nakasasadlak.
Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga kayong mapalad na inyong ibinibigay ng buo ang inyong sarili. Sa panahon kayo nakaririnig ng mga pag-aaral at ang kaitaasan ay tunay rin namang nagagalak sa lahat at bawat isa sa kanyang mga nakikita. Nakikita niya na ang mga pag-aaral na kanyang isinusubo sa lahat ay tunay na hindi na isang malambot, kundi pag-aaral na kakayanin ng aking mga minamahal na mga kapatid. Bagamat ito'y mahirap, ito'y kanyang ibibigay ang kanyang sarili, makasunod lamang sa likuran ng dakilang Panginoon. Hanggang dito ako. At muli, ang kaitaasan ay nagkakalob sa lahat at bawat isa ng tunay na pag-ibig at ang kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa isang aralin at isang pag-aaral. Juan, Apostol, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Hindi kayo makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ng dakilang Panginoon. Ito ang tinapay ng buhay na siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa. Dito ipinakilala at ipinakita ng dakilang Ama kung paano ang mga salita, ang batas, mga utos at halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Ang siyang nagiging daan upang kayo ay makarating sa sinapupunan ng dakilang Ama. At kaakibat nito, ang dakilang pag-ibig, ang pag-asa, na siyang ipinadama at ipinakita ng dakilang Panginoon sa bawat isa. At sa bawat isang narito, at ipinagkakalob ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Kung ito ay nagaganap sa lahat at bawat isa, ay katotohanan ng aking sasabihin. Kayo ay makakakuha ng karapat-dapat na kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Ano ang ninanais ipahiwatig sa aking mga iniibig na mga kapatid? Na hindi kayo makatatayo sa inyong mga paa ng sarili, aking mga iniibig na mga kapatid. Kinakailangan ng gabay at patnubay mula sa kaitaasan. Kinakailangan ng pagkain ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At sa pagpapatuloy ng mga pag-aaral, ito ay inyong nauunawaan sapagat kayo ay narito at nagpapatuloy at pinagkakaloob ang kailang mga sarili. At sa bawat isa na narito upang tumanggap, upang makakuha
ang kaitaasan ay handa rin upang magbigay na kinakailangan ng bawat isa. Mga salita, katotohanan, ang pag-ibig, pag-asa, kapayapaan. Ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig, ng mga kapatid. Upang sa gayon, kayo ay makarating. Upang kung gayon, kayo ay makasunod sa landasin at daan ay tinuro ng dakila. Papaano magagawa ng aking mga iniibig ang mga bagay na ito? Kung kayo ay punong-puno ng karumihan, ng kasalanan, mga bagay na makalalayo sa harapan ng dakilang Ama. Ang sanglibutan na ito na siyang pumipigil sa bawat isa upang gumawa ng naaayon sa harapan ng dakilang Ama. Mga pagtitiis na ginagawa ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ito bagay na ayon sa pagtitiis, ayon sa mga turo at halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoon. O baga kayo ay nagtitiis lamang sa inyong mga laman, aking mga iniibig na mga kapatid. Malaki ang kaibahan ng pagtitiis sa laman at pagtitiis sa espiritu. Inyo itong unawain, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat hindi nalalaman ng bawat isa kung ano ang kaibahan ng dalawang ito. Na ang pagtitiis sa laman, kung ang bawat isa ay nagkakaroon ng paggawa ayon sa laman, ang laman din ang magbibigay sa inyo ng karapat-dapat at kinakailangan ng bawat isa. Subalit kung kayo ay nagtitiis ayon sa Espiritu, ang dakilang Ama ang magkakaloob na kinakailangan ng inyong mga espiritu. At ang aking mga iniibig na mga kapatid ay binigyan ng pagkakataon dito sa mundong ito. Binigyan kayo ng buhay, hindi upang kayo ay magliwaliw sa sanglibutan na ito, kundi bagkus upang ipadama ng kaitaasan ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang dakilang pag-asa sa lahat at bawat isa. Dahil sa sanglibutan na ito, ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagkakataon na muling makabalik, muling makaranas, muling patatagin ang kanilang pananampalataya, makarinig ng mga salita at katotohanan, makakuha ng mga patotoo upang palakasin ang inyong pananampalataya. At kung ang mga bagay na ito ay inyong makukuha ng buong puso at walang pag-aalinlangan, ang pagsulong ay inyong mararating. Sapagat ito ang batas na ipinagkaloob sa aking mga iniibig ng mga kapatid. At ang batas na ito ay kaakibat ang dakilang pag-ibig at pag-asa na siyang gagabay sa lahat at bawat isa. Na siyang hahatol sa inyong paggawa, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung ano ang inyong pinagsusumikapan, kung ano ang inyong pinagtitiisan na aking mga iniibig na mga kapatid, ay ibibigay ito pagkakaloob ng kaitaasan ang mga bagay na ito. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, pakaisiping mabuti ng bawat isa kung ano ang kalagayan ng aking mga iniibig. Kung ano ang inyong pinagsusumikapan dito sa sanglibutan na ito. Ito bagay na ayon at kagustuhan ng dakilang Ama. O baga ito ay naayon sa kagustuhan ng sanglibutan na ito. Maraming mga bagay ang nakapagbibigay alinlangan upang kayo ay maligaw, upang kayo ay makagawa ng mga kasalanan. Subalit dahil sa patuloy ninyong pag-aaral sa paturuan ng diwa,
Ito ay inyong nauunawaan. At ang aking mga iniibig na mga kapatid ay gumagawa ng naaayon sa mga turo at halimbawa, mga salitang ipinagkaloob ng mga banal na espiritong mga aliw sa inyong harapan. Sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain. At ang kaitaasan, kahit saan man kayo naroroon, aking mga iniibig ng mga kapatid, ang paggabay ng mga banal na espiritu ay naririyan sa inyong luparan upang kayo ay makatawid kasi napupunan ng dakil ng Ama. Upang ang bawat karanasan na ipinagkakaloob ng sanglibutan na ito, kayo ay mabigyan ng tamang daan, tamang landasin upang kayo ay hindi mangalitaw. Ibigyan kayo ng kalakasan upang sa panghihina ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, kayo ay muling magkaroon ng kalakasan, ng pag-asa. Ipapakita sa inyo ang liwanag na siyang gagabay upang sa paglalakbay dito sa sanglibutan na ito, ang bawat haki ng aking mga iniibig na mga kapatid ay naaayon sa liwanag na ipinakilala ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan. Bakit ba marami sa mga mag-aaral ang nanginiligaw? Maling pa rin sa sanglibutan na ito. Nagkakaroon pa rin ng mga kasalanan. Kung ang mga salita, ang mga turo at halimbawa ng dakilang Panginoon ang nagbibigay daan upang kayo ay makarating sa harapan ng dakilang Ama. Katotohanan ng aking sasabihin sa bawat isa. Magaan ang pamatok ng dakilang Panginoon. Bakit kayo nahihirapan aking mga iniibig ng mga kapatid? Sapagkat hindi buo ang inyong mga sarili upang ipaghaloob ang inyong mga kaluluwa at espiritu sa harapan ng dakilang Ama. Nagkakaroon pa rin kayo ng mga pag-aalinlangan. Naaakit kayo ng sanglibutan na ito upang gumawa ng mga kasalanan na hindi nakarapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Subalit, dahil sa pag-ibig ng dakilang Ama, kayo ay bibigyan ng pagkakataon, ipagkakaloob at ipadadama ng kaitaasan kung gaano kadakila ang kanyang mga salita upang sa gayon muli kayong ibangon, bigyan ng pagkakataon na muling makabalik sa harapan ng dakilang Ama. At ang pagkakataon na ito, naway hindi masayang sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na tulad ng pagkakataon na ibinahagi, ipinakita at ipinakilala sa lahat at bawat isa. Kayo na pinili sa karamihan, na binigyan ng tungkulin ng dakilang Ama sa harapan ng bawat isa. Kayo na binigyan ng pagkakataon na muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Ama at magkaroon ng tungkulin na kinakailangang gawin. Kailangan sundin ng bawat isa. Naway ang bawat pagkakataon na ito ay hindi masayang sa inyong harapan. Aking mga iniibig na mga kapatid, magpuri at magpasalamat ang bawat isa. Sa bawat oras, bawat buhay, bawat hakbang na inyong tinatahak dito sa sanglibutan. Sapagkat ito ang makapagbibigay sa aking mga iniibig na mga kapatid na kayo ay makakapit sa tunay na puno ng ubas. Manalangin ang bawat isa. Sapagkat ito ang kaparaanan upang makausap, upang makapanayam ang dakilang Panginoon
sa inyong mga kaluluwa at espiritu. Aking mga iniibig na mga kapatid, pakaisiping mabuti ng bawat isa ang inyong hakbang sa tuwing kayo ay lumalakad dito sa sanglibutan na ito. Na ang bawat hakbangin na inyong ginagawa, ito ay nararapat sa banal na katuwiran ng dakilang Ama. Oo, ang bawat hakbangin na ito ay kinakailangan talagang pagkaisipin. Kinakailangan pahalagahan. Kinakailangan bigyan ng pagkakataon sa inyong mga harapan upang sa gayon hindi kayo lumiko o mga ligaw aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung kayo ay magkaroon ng kalikuan, kaliwagan sa inyong harapan aking mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan ay naririyan upang kayo ay muling ibalik, upang kayo ay muling bigyan ng pagkakataon na ang bawat isang narito at pinagkalooban ng liwanag na iyan, nawa ito'y muling magliwanag, magkaroon ng kalakasan at higit sa lahat aking mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan inaasahan ng bawat isa na maging halimbawa ng kanyang kapwa, na siyang gagabay sa mga nangangaliligaw, na siyang tutulong sa mga nahihirapan, na siyang magbibigay liwanag sa mga nasa kadiliman. At ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Muli, ipinagkakaloob ang tunay na lakas, tunay na liwanag, at maghari sa bawat isa ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang inihahandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Bawat isa ay bunga ng pag-ibig ng dakilang Panginoon na sa inyo'y nag-uumapaw, na sa inyo'y pinagkakatiwala at higit na lalo'y pinagkakaloob para sa kanyang mga anak. Na sa pamamagitan nga nito, bawat isa sa inyo ay tunay ninyong sisikapin ng isang pag-aaral na mabuo at maging kasanayan sa buhay na ito. Nasa pamamagitan ng mga pag-aaral na ito, tunay nga kayong maglilingkod at aakyat sa kanyang sinapupunan. Na ang inyong mga sarili ay tunay ngang di na nga tatawagin pang walang laman. Na ang inyong mga sarili tunay ngang magkakaroon ng isang matibay na pananampalataya na nagbibigkis ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban sa isang paniniwala, sa isang pananampalataya sa kanyang harapan, na ang inyong tutunguhin ng inyong mga espiritu ay pagpapakabuti, pagpapakabanal sa mga bahagi ng inyong mga pagkatao, na ang inyong mga kaakuhan ay tunay niyong ang kikilalanin at bibigyan ng pagkakataon na mabuhay at maging isang kasangkapan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagkakatiwala sa inyo ng kaitaasan, na matupad ninyo sa inyong mga sarili, na mabigyan ninyo at mabuksan sa inyong mga pagkatao ang paralan ng dakilang Panginoon ay hindi lamang sa buhay na ito, bagkus sa inyong mga sarili, tunay ninyong tutunghayin at babakahin ang isang lamang ito, at tunay nga kayong magtatagumpay sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, na pagtagumpayan ba ninyo ang buhay na ito? Na pagtagumpayan ba ninyo ang inyong mga sarili? Na sa bagamat ang buhay na ito ay patuloy na nagbubuo sa inyong mga pagkatao, iniiwan ng aking mga iniibig na mga kapatid ang mga maling kaugalian, ang mga maling kasanayan na sa inyo ay tunay na nabubuo sapagkat ang tao ay tunay ngang marumi,
tunay na nagbibigay sa bawat isa sa inyo ng kaayusan ang inyong mga sarili, sapagkat sa pamamagitan ng mga salita ng dakilang Panginoon at tunay na nagbibigay karunungan, nagbubukas sa inyo ay tunay nga ninyong kakitaan ng pagbabago ang bawat inyong mga pagkatao. Sapagkat sa buhay ng dakilang Panginoon, kayo nga ay tunay na binubuksan at higit na lalo, tunay nga kayong binibigyan ng panibagong buhay upang ang maliit na bahagi na inyong binibigay sa kanyang harapan ay makatamo ng isang matibay na pananampalataya, ng isang matibay na karunungan na nagtuturo sa bawat iniibig na mga kapatid upang kayo ay tunay na manatili sa kanyang salita. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, kanino nyo nga ibinibigay ang buhay na ito? Kanino nga kayo sumasamba? Ito ba ay bahagi ng para sa Panginoon na sa inyong bahagi at pagkakatiwala ng buhay na ito? Tunay nga ninyong kikilakanin ang inyong mga pagkatao, na ang inyong mga nakaraan ay tunay nyo nga ang kakalimutan, bagkus lilinisin ng aking mga iniibig na mga kapatid ang isang sisidlang iyang hirang na sa inyo ay pinagkatiwala. Kayo ang bawat sisidla ng dakilang Panginoon. Nakikita ba ninyo kung gaano itong pagkakatiwala na sa inyo ibinigay, na sa inyo binubuksan sa tuwina? Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili na patuloy nga ninyong nililinis ang inyong mga pagkatao upang sa maliit na bahagi at pagkatipon-tipon ng aking mga iniibig na mga kapatid, naroon ang isang tamang paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Naroon ang isang kaayusan ng isang kakuhan na sa inyo ay tunay na pinagpapagal sa sanglibutang ito, na ang inyong mga pagpulot sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang kakatwiran sa inyong mga pagkatao, sapagkat nalalaman ninyo, dito nga uunlad ang inyong mga espiritu. Dito nyo nga makikita ang bahagi ng dakilang Panginoon. Ito ang inyong nasain. Ito ang inyong kakitaan ng pagpapagal sa inyong mga sarili. Ito ang inyong tuklasin sa inyong bahagi na hindi lamang kayo lumalakad sa sanglibutang ito tulad ng isang mga bulag, sapagkat kayo ay tunay na lumalakad sa harapan ng dakilang Panginoon ng mayroong pagkakatiwala at tunay nga ninyong ninanais sa inyong mga sarili na hindi na nga kayo kagutuman pa, hindi na nga kayo kauhawan pa, pagkus kayo na ang nagbabahagi at nagbibigay kabusugan sa inyong mga sarili at sa inyong mga kapwa. Aking mga iniibig na mga kapatid, hiniwag nga ninyong katisuran ang bahagi ng buhay na ito. Niwag nga ninyong kakitaan na kahinaan ang buhay na ito, sapagkat sino man sa inyo'y nanampalataya, sino man sa inyo'y patuloy na nagsusumikap upang makahandog sa harapan ng dakilang Panginoon, patuloy ang kaitaasang naghahanap ng isang tapat na kamanggagawa, ng isang tapat na mag-aaral, na kailanman na hindi nakakalimutan pa ang kanyang tungkulin, ang kanyang bahagi na ibinigay sa harapan ng dakilang Panginoon. Bagkus bawat isa sa inyo ay tunay nga ninyong kakitaan ng pagpapagal, pagpapakabuti sa inyong mga sarili, sapagkat nalalaman ninyo ito ang buhay, ito ang sandigan na sa inyo ay ipinagkatiwala ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, maging isang mabuti kayong mag-aral, maging isang nga kayong tapat na mag-aral, na ninanais ng inyong mga puso na kayo ay tunay na makaahon sa buhay na ito, na ang inyong mga sarili ay tunay ngang kakitaan ng isang matibay na karunungan sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang anuman inyong pagpapagal ay hindi na nga masayang pa, sapagkat nalalaman ninyo ang buhay na ito ay nagtuturo, ngunit ang bahagi ng dakilang Panginoon ang masigit na nakapagbibigay ligaya
masigit na nakapagbibigay sa inyo ng matatag na pananampalataya. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na inihahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Sumainyo ang pag-ibig at pag-asa na laging sumusubaybay sa bawat isa na ang Panginoon ang namamalagi sa inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na mga hinirang, sa inyong mga kalooban sa umagang ito, magpuri kayo at magpasalamat sa liwanag ng sanglibutan sapagkat kayo ay nananalig at naghihintay ng ligaya, pag-asa na nagmumula sa Ama. Magpasalamat kayo sa Kanyang pangalan na kayong mga anak na naghahangad ng maraming biyaya. Kayo ay namamalagi sa pangalan ng Diyos Ama upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ituring ninyo ng inyong mga pag-asang ibinibigay ng Panginoon sa inyong mga buhay ay kayo ay mayroon ng kaligayahan upang ito ay manatili sa inyong mga puso ng pag-ibig ng Diyos ay namamalagi na walang hinihintay na kapalit, kundi ito ay binibigay sa inyo upang inyong mapag-aralan. Inyo itong pag-ingatan sapagkat ang Diyos ay nalalaman ang mga anak na gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng katatagan, patungo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Kayong mga minamahal na mga anak, na namamalagi sa salita ng Diyos, inyo itong tinatanggap upang ito'y inyong mapag-aralan, saliksikin ninyo na ang buhay ng banal ni Espiritu Santo ay totoo at siyang nagbibigay sa inyo ng katotohanan upang ipanaganap sa buong sanglibutan. Marami na sa inyo ang nakakatanggap ng ito sapagkat ang inyong ginagampanan sa inyong mga buhay ay totoo at nagbibigay ng katotohanan sa inyong mga buhay. Inyo itong pinag-aaralan na mabuti sapagkat siya na nga ang Diyos na iisa lamang. Isabuhay ninyo at mamalagi kayo sa katotohanan ng buhay. Sapagkat ang pag-aaral patungo sa banal na Espiritu ay kayo ang mananatili at tatanggap ng maraming biyaya, maraming katotohanan na ang salita ng Diyos ay siyang nagpapatotoo sa inyo, sa inyong mga buhay, sa araw-araw. Nalalaman ko na ang bawat isa sa inyo ay inyong pinag-aaralang mabuti at sinasaliksik kung ano ang mga binababa ng banal na Espiritu Santo sa inyong kalagitnaan. Pinag-aaralan mabuti yan sapagkat napakahirap ang tumanggap ang salita ng Diyos kung hindi ito pinag-aaralan. Ito ay nararapat at naaayon sa banal na salita ng Panginoon
na mamalagi nawa kayo na may kabutihan, kababaang loob sa araw-araw na ang bawat isa binibigyan na ng karapatan upang saliksikin ang lahat ng salita ng Panginoon. Ipinamamahagi kung paano ito gamitin sa araw-araw ninyong buhay. Napakasarap ang binibigyan ng banal na Espiritu Santo ng salita ng Diyos ay siyang nagpapatotoo sa inyong mga puso. Binibigyan kayo upang kayo manindigan bilang mga anak ng Diyos sa harapan ng Panginoon. Isabuhay ninyo at mamalagi kayo sa kabutihan, mamalagi kayo sa katotohanan, at mamalagi kayo sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay may karapatan na kayo ay usisain kung ano ang mga salitang pinapalaganap sa inyong mga buhay. Dahil ang pag-ibig ay tunay at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Marami na sa inyo ang nalalaman ng Panginoon kung paano ninyo isinasabuhay ng salita na pinapalaganap at ibinababa sa inyong kalagitnaan. Napakasarap na mag-aral sapagkat ipinamamahagi ang dapat ninyong paglingkuran at totoo sa inyong mga buhay. Magpasalamat kayo at magpuri sa lahat ng oras, sa lahat ng iyong paggising at pagtulog. Magpuri kayo at magpasalamat sapagkat siya lamang ang nagbibigay ng liwanag sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay, at sa inyong kalooban. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig ng Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa. Paalam, ako si Apostol Juan Bautista. Adios. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig kong mga kapatid, naalaman ninyo na ang buhay sa sanglibutan ay tunay nga na ito ay nagbibigay sa bawat isa ng pagtitiis. Na kung paano kailangan na itaguyod ang buhay na ibinigay ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Mga inibig ko mga kapatid, bawat isa ay may sariling karunungan. Na kung paano ang pag-aaral na ito'y humigising sa kanyang kamalayan, na ang paglapit sa harapan ng dakilang Panginoon. Naging makatwiran ba na ikaw ay isang mahirap o may karamdaman na nagtitiis? Ngunit, nalalaman mo rin ba na ang pagtawag ng dakilang Panginoon nasa iba't ibang kaparaanan, ito ba ay naramdaman ng iyong puso? Mga iniibig ko mga kapatid, anumang mayroon sa sanlibutan,
ay inyong isang tabi. Ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon na ito ang nararapat na inyong pagibayuhin nang upang nang sa ganon kayo na mayroon ng kinamulatan sa pag-aaral mula sa Espiritu, ay ito ay inyong magpagpatuloy at nang sa ganon kayo ay hindi lamang gumagawa ayon sa inyong kinagisnan, kung hindi ayon sa turo ng dakilang Panginoon. Oo nga't, narito ang bawat isa pumapasok upang makipag-aral at sa iba't iba pang paaralan ay dumuro ng maraming kaluluwa upang lumapit sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit ano ba ang inyong nilalapit? O mga iniibig kong mga kapatid, narito na kayo sa mga bagay na kapakipakinabang. Narito na ang sa inyo ibinigay na ng dakilang Panginoon. Ngunit ang kanyang salita ay hindi niyo pa hinahanap. Hanapin ninyo na may lalim nang upang nang sa ganon, ito ay magsumiksik sa inyong mga puso at magisingan yung kamalayan na kung bakit dumaranas ang maraming laman ng kapighatian. Sapagkat isa lamang ang layunin ng dakilang Panginoon na ang bawat isa ay matuto sa kanyang pag-aaral. At ang pag-aaral na yan ay mula sa kaitaasan na ito ang dapat naharapin ng bawat isa. Oo nga, naging mabuti kayo sa inyong kapwa. Ngunit anong buti ang nasa inyong kalooban? Ito rin ba ang ganti ng sanlibutan? O ang ganti na hindi namamalayan na ito pala ay isang kabanalan na mula sa dakilang Panginoon? Kayo ay marunong na sa anumang pakikibaka sa buhay. Nalalaman nyo na kung ano ang para sa Panginoon at ang para sa laman. Kayo'y minulat sa pag-aaral na tunay nga patungo sa walang hanggang buhay. Ngunit papaano ito haharapin, mga iniibig kong mga kapatid? Sapagkat kayo na bilang mag-aaral ay nagbubungkal pa rin ng para sa laman. Na ito'y labis na sa inyong mga kalagayan. Na ito na ay nagbibigay pa sa inyo ng pagpalya sa pag-aaral. Tunay na ang pag-aaral ay nararapat nga nasa inyo ituloy-tuloy upang ito ay makasanayan ng bawat kaluluwa. Na ito ang maging bahagi ninyo palagi sa Panginoon. Kayo na umaako na anak ng dakilang Panginoon, tunay nga, wala namang hindi pinagbigyan ng dakilang Panginoon kung hindi ang lahat ay kanyang pinapasok sa isang paaralan upang matuto ng gawain ayon sa Espiritu. Kaya't mga iniibig kong mga kapatid, huwag lamang sa pamagitan ng matatamis na labi. Huwag lamang sa isang pakikinig na mabuti pakinggan, kung hindi ang pinaka hinahanap ng dakilang Panginoon ay ang gumawa ng buong puso na kung papaano ang isang pag-aalay na mayroong kalinisan na walang dungis, na ito ay inyong ialay. Upang nang sa ganon, bawat manampalataya
ay magbigay ng bahagi para sa Panginoon. Hindi lagi ang bahagi ng laman, sapagkat nalalaman ninyo, sapat ang inyong karunungan. Sapat ang mga sangkap na binigay para kumilos at mabuhay ang isang laman, upang isalba ang isang espiritu na nangailangan ng tunay na pagkain. Huwag niyo laging hikayatin o kaawaan ang isang laman na nagbibigay sa inyo ng pagliligaw, na madaling matukso na anumang bagay sa paligid, kung hindi, lagi niyong pagtiisan ang inyong mga espiritu sa pangalan ng dakilang Panginoon, upang ito ay magkaroon ng lakas at magkaroon sa inyo ng puwang, nang sa ganon, anuman ang danasin ninyo, ay ito lamang ay dumadaan ng wala lang, kung hindi ang kapayapaan na mula sa Panginoon ay sumasa inyo, at ito ang sa inyo magdadala ng tunay na layunin ng pag-aaral, na tunay na layunin na kung paano kayo gumagawa, ay ito nga ay patungo sa kabanalan. Huwag kayo magbilang, mga iniibig ko mga kapatid. Ano man yang inyong ginagawa, ay pagpasalamat nyo na kayo ay naging bahagi ng kaitaasan sa paggawa ng mabuti, sapagkat ito ang hinahanap sa bawat isa ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong sayangin ang pagpasok nyo sa paaralan ng dakilang Panginoon upang pumulot ng makakain para sa inyong mga espiritu. Kung hindi bagkos, ipagpasalamat ninyo na ito ay mula sa Panginoon, na hindi kayo pinabayaan, kung hindi kayo kinakalinga niya, upang nang sa ganon na ang bawat isa ay mapabuti sa kanyang kalagayan, at nang sa ganon ay hindi maligaw ng landas, kung hindi ito ay naging masunurin sa harapan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, pag-aralan niyong mabuti kung paano kayo nakakaunawa sa bawat ibinababa ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ay isang simpleng pag-aaral lamang para sa inyo. Madaling maunawaan, ngunit mahirap ikilos ang bawat sangkap sa paggawa. Ito ang inyong pagsikapan, na ang isang karunungan na inyong tinataglay ay maisagawa ayon sa kabanalan. Nang sa ganon, kayo ay hindi lamang gumagawa ayon sa laman, ngunit higit sa lahat, kayo ay patungo na sa paggawa ayon sa Espiritu, na ito ang sa inyo hahanapin pagdating ng panahon. Kaya't bawat isa ay magsikap na mag-aral, magpuyat, pagtiis, nang upang nang sa ganon kayo nasa inyong paglalakbay ay tunay nga iisa ang daan na inyong tinatahak, kung hindi ang daan na ibinigay ng dakilang Panginoon ayon sa kanyang pag-ibig. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.